Noong Oktubre 12, 2023, umalis ng bahay si Catherine Manguera Camilon, 26 na taong gulang, isang guro, modelo, at contestant ng Miss Grand Philippines. Karaniwan lamang sana ang kanyang biyahe papuntang Batangas City. Wala siyang ideya na iyon na pala ang huling araw na makikita siya ng kanyang pamilya. Isang simpleng paglalakbay na mauuwi sa isa sa pinakamalalaking misteryo sa modernong kasaysayan ng bansa. Huling namataan si Catherine sa Centro Mall Lemery, Batangas. Maayos ang kanyang itsura, kalmado ang kilos, at walang senyales ng panganib. Ilang oras matapos iyon, tumawag siya sa kanyang ina at sinabing nasa isang gasolinahan siya sa Baoan. Walang bakas ng takot sa kanyang boses. Pagkatapos ng tawag na iyon, tuluyan nang nawala ang kanyang komunikasyon. Lumipas ang gabi na walang mensahe, walang tawag, at walang paliwanag. Sinubukan siyang kontakin ng pamilya at mga kaibigan ngunit walang sumasagot. Sa una, inakala nilang baka abala lamang siya o mahina ang signal. Ngunit habang tumatagal ang oras, unti-unting napalitan ng kaba at pangamba ang kanilang pag-asa. Makalipas ang 5 araw, opisyal na siyang iniulat na nawawala. Kumalat sa social media ang kanyang larawan, nakangiti, at puno ng pangarap. Libu-libong netizens ang nagbahagi ng kanyang litrato, umaasang may makapansin, may makakilala, o may makapagbigay ng kahit munting impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Hindi itinuring ng pulisya na ordinaryong pagkawala ang kaso. Agad nilang sinuri ang ruta na dinaanan ni Catherine at kinuha ang mga CCTV footage sa mga bayan na kanyang nilagpasan. Sa bawat video, makikitang tuloy-tuloy ang takbo ng kanyang sasakyan. Hanggang sa dumating ang bahagi ng biyahe na hindi na malinaw kung ano ang sumunod na nangyari. Habang lumalalim ang investigasyon, may mga testigong lumantad. Ayon sa kanila, nakakita raw sila ng isang babaeng duguan at walang malay na inililipat mula sa isang sasakyan papunta sa isa pa. Ang itsura at kasuotan ay tugma sa suot ni Catherine noong araw na siya ay nawala. Dito nagsimulang magbago ang direksyon ng kaso. Mula sa simpleng missing person, ito ay itinuring na posibleng kidnapping o marahas na krimen. Naghanap ang mga awtoridad sa mga liblib na lugar, bakanteng lote, at mga abandonadong gusali sa paligid ng Baoan at Lemery. Ilang araw pa ang lumipas nang matagpuan ng isang abandonadong SUV na pinaniniwala ang pagmamay-ari ni Catherine. Tahimik ang paligid, ngunit ang laman ng sasakyan ay nagsalita ng mas nakakatakot na katotohanan. Sa loob ng sasakyan, natagpuan ang mga bahid ng dugo at mga hibla ng buhok. Agad itong ipinadala sa laboratorio para sa DNA testing. Ang resulta, tumugma ang dugo at ilan sa mga buhok sa DNA ng mga magulang ni Catherine. Ibig sabihin naroon siya, nasaktan siya. At may nangyaring marahas sa loob ng sasakyang iyon. Ang ebidensyang ito ang nagpatunay na hindi kusang pagkawala ang naganap, kundi isang krimeng sinubukang pagtakpan. Mas lalo pang naging komplikado ang kaso nang matuklasang may iba pang buhok sa sasakyan na hindi kay Catherine. Patunay ito na may ibang taong sangkot sa pangyayari. Ilan kaya sila? At sino ang nagplano? Di nagtagal, isang pangalan ang lumutang bilang person of interest, isang police major. Ayon sa mga ulat, may personal umano itong relasyon kay Catherine bago siya nawala. Ang balitang ito ay nagdulot ng galit at pagkabigla sa publiko. Isang alagad ng batas, posibleng sangkot sa pagkawala ng isang beauty queen? Para sa marami, tila isang bangungot na masyadong masama upang maging totoo. Pansamantalang sinuspinde sa tungkulin ang opisyal habang iniimbestigahan. Kasama ring sinuri ang kanyang driver at bodyguard. Dahan-dahang binubuo ng mga investigador ang puzzle ng mga pangyayari. Noong Nobyembre 2023, isinampa ang kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa mga suspek. Para sa pamilya ni Catherine, ito ay unang hakbang patungo sa hustisya, ngunit hindi pa rin sagot sa pinakamahalagang tanong. Nasaan siya? Isang malaking dagok sa kaso ang pag-urong ng isang mahalagang testigo. Ayon sa kanya, natatakot siya para sa kanyang buhay. Sa isang iglap na wala ang isa sa pinakamahalagang piraso ng ebidensya, patuloy pa rin ang paghahanap. Sinuri ang mga tawag sa telepono, galaw ng sasakyan, at mga bank record.
Ngunit tila bawat sagot ay may kapalit na mas maraming tanong. Habang lumilipas ang mga buwan, hindi humihinto ang pamilya ni Catherine sa panawagan. Araw-araw silang nabubuhay sa pag-asang buhay pa siya, na baka may araw na kumatok siya sa pinto, sugatan ngunit buhay. Noong 2024, muling inaresto ang pangunahing suspek at ang kanyang driver. Muling nabuhay ang pag-asa ng publiko na malulutas na ang misteryo. Ngunit kahit may mga aresto, nananatiling nawawala si Catherine. Walang bangkay, walang direktang pag-amin, walang malinaw na kwento kung saan siya dinala. Ang kanyang kaso ay itinampok sa isang true crime documentary series na naglalayong panatilihing buhay ang kanyang kwento at ipaalala sa publiko na may isang pamilyang patuloy na naghihintay. Para sa mga eksperto, ang kasong ito ay halimbawa ng kung paanong ang kapangyarihan, relasyon at takot ay maaaring magsanib upang itago ang katotohanan. Para sa kanyang mga kaibigan, si Catherine ay hindi lamang beauty queen. Isa siyang guro, anak, at kaibigang may pangarap na simpleng buhay. Bawat araw na lumilipas na wala siyang balita ay parang sugat na patuloy na binubuksan. Walang katahimikan ang maaaring pumalit sa kawalan ng kasagutan. Sa social media, patuloy pa ring lumalabas ang kanyang larawan. May kasamang tanong, nasaan ka na? Maraming kaso ang nalilimutan sa paglipas ng panahon. Ngunit ang kay Catherine ay patuloy na sinusundan, patuloy na binabantayan. Ito ay paalala na kahit ang mga kilala at hinahangaan ay maaaring maging biktima ng karahasan at pagtataksil, at na ang hustisya, gaano man kabagal, ay dapat patuloy na hanapin. Hanggang ngayon nananatiling bukas ang kaso. Bawat bagong impormasyon ay sinusuri, bawat tip ay iniimbestigahan. At sa dulo, iisa lamang ang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Nasaan si Catherine Camilon? Hanggang hindi ito nasasagot, ang kanyang kwento ay mananatiling isang sugat sa konsensya ng lipunan at isang misteryong patuloy na hihingi ng katotohanan. Sa bawat paglipas ng buwan, lalong bumibigat ang katahimikan. Walang balita, walang bagong bakas. Ngunit sa mga magulang ni Catherine, hindi kailanman naging opsyon ang sumuko. Araw-araw nilang iniisip kung kumain na ba siya, kung may tumutulong ba sa kanya, o kung siya ba ay nasa isang lugar na hindi niya kayang takasan. May mga gabing hindi makatulog ang kanyang ina, iniisip ang huling tawag ng anak. Paulit-ulit sa kanyang isip ang mga salitang, "Nasa gasolinahan lang po ako." Isang simpleng pangungusap na ngayon ay parang multong paulit-ulit na bumubulong sa kanyang alaala. Para sa ama ni Catherine, ang pagkawala ng anak ay parang unti-unting pagkamatay araw-araw. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Ang bahay na dating puno ng tawanan ay napalitan ng katahimikan at dasal. Samantala, patuloy na sinusuri ng mga awtoridad ang mga ebidensyang nakalap. Bawat hibla ng buhok, bawat patak ng dugo, bawat segundo ng CCTV footage. Ngunit ang katotohanan ay tila nakabaon sa dilim, sadyang ayaw magpakita. May mga haka-haka, may mga teorya, may mga bulong-bulungan, ngunit wala ni isa ang may sapat na lakas upang maging sagot. Sa mundo ng true crime, minsan ang kawalan ng kasagutan ang pinakamalupit na katotohanan. Unti-unting naging simbolo si Catherine ng mga nawawala, ng mga boses na pinatahimik, ng mga kwentong hindi natapos, at ng mga pangarap na biglang naputol. Ang kanyang larawan na may korona ay naging paalala na sa likod ng kinang ng entablado, may isang babaeng naging biktima ng karahasang hindi niya kailanman ginusto. Hanggang ngayon, may mga taong patuloy na naniniwala na buhay pa siya, na may pagkakataon pang makabalik, na may umaga pang darating kung saan muling bubukas ang pintuan at siya ay uuwi. Ngunit habang tumatagal, lalong nagiging malinaw ang isang masakit na posibilidad na maaaring hindi na matatagpuan si Catherine, kundi ang katotohanan na lamang ng kanyang sinapit. At hanggang hindi ito nalalaman, mananatiling bukas ang sugat. Mananatiling tanong ang kanyang pangalan. At sa bawat pagbigkas nito, may kasamang panawagan. Hustisya para kay Catherine Camilon. Bago siya naging beauty queen, si Catherine ay isa munang simpleng bata sa Batangas. Lumaki siyang tahimik,
masipag mag-aral, at kilala ng mga guro bilang magalang at responsable. Pangarap niyang makatulong sa pamilya at maging inspirasyon sa ibang kababaihan. Hindi karangyaan ang hinabol niya, kundi isang maayos at marangal na buhay na puno ng pag-asa. Habang lumalaki, pinili niyang maging guro upang hubugin ang kabataan kasabay ng pagpasok sa mundo ng pageantry. Para kay Catherine, ang corona ay hindi lang palamuti, kundi simbolo ng disiplina at sakripisyo. Marami ang humanga sa kanyang determinasyon, lalo na't pinagsasabay niya ang trabaho at pangarap ng walang reklamo. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti sa entablado, unti-unting nabuo ang isang kwento na hindi nakita ng publiko. Isang relasyon na sinasabing naging komplikado. Isang tiwalang maaaring napunta sa maling tao. At isang araw na nagsimula sa karaniwang biyahe, ngunit nagtapos sa katahimikan at takot. Sa loob ng ilang oras noong Oktubre 2, 2023, naglaho ang lahat ng bakas ng kanyang ligtas na mundo. Mula sa mall, sa gasolinahan, hanggang sa kalsadang walang saksi. Isang sasakyang may dugo, mga hibla ng buhok, at mga matang nakakita, ngunit natakot magsalita. Nakakalungkot isipin na ang isang simpleng araw ay maaaring maging simula ng isang trahedya. Isang paglabas ng bahay na walang ideya na iyon na pala ang huli. Maraming katulad ni Catherine ang umaalis araw-araw. May dalang pangarap, plano, at pag-asa. Ngunit hindi lahat ay nakakauwi. Sa isang iglap, maaaring magbago ang takbo ng buhay. Ang ganitong klaseng pangyayari ay paalala kung gaano kahalaga ang pag-iingat, lalo na sa pagbiyahe ng mag-isa. Kahit pamilyar ang lugar, kahit kilala ang mga taong nakapaligid, hindi pa rin garantisadong ligtas tayo. Minsan, ang panganib ay nagmumula sa mga taong inaakala nating mapagkakatiwalaan. Hindi madaling tanggapin na sa panahon ng modernong teknolohiya, may mga nawawala pa ring tila naglalaho na parang bula. Walang bakas, walang kasiguraduhan. Tanging tanong at pangungulila ang naiiwan sa mga mahal sa buhay. Para sa mga magulang, ito ang pinakamasakit na bangungot, ang maghintay ng walang kasiguraduhan. Hindi alam kung magluluksa ba o patuloy na aasa. Isang uri ng sakit na walang hangganan at walang malinaw na katapusan, kaya mahalagang maging mapagmatsyag. Ipaalam kung saan pupunta. Mag-ingat sa mga lihim na relasyon. Huwag basta magtiwala kahit kanino pa man. Ang kaligtasan ay hindi dapat isinasantabi, gaano man tayo kaabala sa buhay. Ang kwento ni Catherine ay hindi lamang kwento ng isang beauty queen. Isa itong babala para sa lahat, lalo na sa mga kababaihan, na ang mundo ay may liwanag, ngunit may mas malalim na dilim na dapat paghandaan. Naway magsilbing aral ang kanyang sinapit, na sa bawat pag-alis natin ng bahay, dala natin hindi lang ang pangarap, kundi ang responsibilidad na pangalagaan ang ating sarili. Dahil may mga taong naghihintay sa ating makauwi, at walang sino man ang nararapat mawala ng walang sagot. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng true crime, mystery at real case stories, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel na ito. Marami pa tayong kasong tatalakayin, mga kwentong totoo, madilim at hindi dapat makalimutan. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na file.